Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Muling itinalaga ng Malacanang bilang officer in charge ng bansa si Vice President Inday Sara Duterte Carpio habang nasa Cambodia si President Bongbong Marcos Jr. para dumalo sa 2022 Asian Summit. Kaugnay nito, si Vice President Inday Sara Duterte Carpio ang mangangasiwa sa mga trabahong maiiwan ni President Bongbong Marcos Jr. Tatagal ang Asian Summit sa Cambodia hanggang sa November 13. At dahil nga dito, may panawagan ng mga netizen ngayon kay Vice President Sara Duterte na kung pwede ay tulungan niya si General Bantag na linisin ang kanyang pangalan sa kinasasangkutang kaso. Mahal naming VP Sara, naway dinggin niyo po ang aming panawagan na sana po ay tulungan niyo po si General Bantag dahil naniniwala po kami na inosente siya at plano lang po ito lahat ng mga dilawan na gustong makuha ang posisyon ni General Bantag sa Bilibid. Ikaw na lang po ang pag-asa namin. Alam namin po natin na magaling at may paninindigan si General Bantag. Siya ang karapat-dapat sa Bilibid dahil katulad din siya ng ama mo na may kamay na bakal pagdating sa batas. Sana po ay mabalik na siya agad sa Bilibid at mabigyan na ng hustisya ang usapin na ito. #VP Sara, tulungan niyo po si General Bantag. #ibalik sa Bilibid. #inosente si Bantag. #justice for Bantag. End quote. Samantala, ayon pa kay General Bantag sa isang text message sa DZRH, sinabi ni General Bantag, lalabas din ng katotohanan, lahat kanya-kanya nilang lutuin ang kaso, gagawin against sa akin. Una nang sinabi ni President Bongbong Marcos na good job ang itinakbo ng investigasyon at hangad niya na mapanagot na kung sino man ang mastermind sa krimen. Ayon naman sa abogado ni President Duterte, pinagtanggol niya si General Bantag dahil naniniwala itong inosente daw si Bantag at kulang daw ang ebidensya para idiin si Bantag na mastermind. Remulla dismisses bigger mastermind speculation. Yan, no? Justice Secretary Jesus Crispin Remulla says that they don't see anyone else higher than Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag to allegedly order the killing of Percy Lapid. Ang problema, nasolve na, ito sa point of view ng DOJ, sa point of view ng NBI at saka ng PNP, nasolve na nila yung problema. Kaya nga dapat, handa na lang yung mga abogado ng mga, kung gusto talaga magka-hustisya. Hindi po Nanawagan pa rin ng hustisya. Ayan na nga hustisya, Gusto po nila, iba na gawing political na issue Hindi na po simple, no? Hindi na po simpleng to. Ngayon, hindi na po nakatiis si Senator Bato. Imaginein po ninyo, ito pong mga gusto nyo pong isangkot, hindi po mga pangkaraniwan tao to. Ito po, pag nagsalita tong mga to, talagang totohanan. Hindi po yan tokis-tokis lang nila Raisa Robles. Pakinggan po natin. Pati si Senator Bato, siyempre, ipagtatanggol niya si Pangulong Duterte. Pero, antindi ng lohika ni no? Logic, hindi kayo mananalo sa sinabi ni Senator Bato. Pakinggan po natin. Hindi po pakinggan, babasahin ko po pala. Iba pala yung pakinggan. Okay. Ito po ang sinabi ni Senator Bato. Gusto niyo pa idawit sino? Yung nag-appoint kay Bantag? Si President Duterte, gusto niyo pang idawit? Yan po ang katotohanan Gusto nilang idawit si Pangulong Duterte. No? Lahat po. Basta meron. Sabi nga sa inyo, yung natatandaan nyo, nakalimutan ko na kung saan lugar yun. Yung pulis na sa away na magkakano, naalala nyo yun, yung nagsisigawan sila na hinuhuli niya yung kapitbahay niya. Tapos yung may anak siya ron. Yung binaril ng pulis, yung kapitbahay niya. Pati nga yun, gusto nila si Duterte managot Lahat po, lahat ng mga kasalanan dito, si Pangulong Duterte ang gusto nila managot. Ngayon, eto na naman po.
Gusto na naman nilang idawit. Ito po logic ni Senator Bato. Kung kasama siya, si Duterte, doon sa 160, then kinukonsider din siya, pero bakit niya papatayin si Lapid? Nag-retire na nga. Umalis ka na, di ka na presidente. For what? Sabi ni Bato. Dahil ayaw mong masira yung karir mo? Yun yung motibo ni Pangulong Duterte. Retirado na nga eh. Ano yung pinag-uusapan pang karir? Retired na nga. Malayo po. Tsaka ang sabi pa ni Bato, kung bibira si Pangulong Duterte, hindi yung retirado na siya. Yung panahon na siya ay makapangyarihan, na kaya niyang bumira with all his powers. Kung kailan siya retirado, tsaka siya bibira ng mga bumabanat sa kanya dahil para saan nga naman, masisira yung political career niya. Hindi po. Nagretiro po si Pangulong Duterte, pinakamataas po. Tsaka mas marami pong bumabanat, mas bastos po ang pagbanat kay Pangulong Duterte. May nagsabi pa nga na babatukan si Pangulong Duterte. Ang motibo po ang dapat nyo munang i-establish, no? Ayan na nga, yung war on drugs, hindi naman po inaatrasan ni Pangulong Duterte yan. Ang gusto nilang, dito kayo magreklamo sa Pilipinas. Ayan, involved siya riyan. Siya talaga yung presidente na naglunsad ng war on drugs. Bakit pa kayo lalayo? Bakit yung wala siyang kaugnayan, gusto nyong pinipilit ninyo? Etong siya mismo, yung may war on drugs. Wala naman nagre-reklamo sa inyo sa war on drugs. Gusto nyo lahat, expose lang. Gusto nyo lahat, sirain lang si Pangulong Duterte. Alam nyo, palpak din yung mga senador eh. Yung lalo na si Subiri. Nananawagan kayo ngayon, di ba? Nananawagan kayo ngayon na tulungan kayo ng media na pagandahin yung image ng Pilipinas. Kung noon nyo pa ginawa yan, namihasa kasi. Sila Maria Ressa, namihasa yan si Leni Robredo. Pupunta ng ibang bansa para siraan si Pangulong Duterte. Namihasa sila eh. Pupunta rito mga kung sino-sinong tao para siraan tayo. Nagsasalita kung sino-sino. Ngayon UN Human Rights na nagsasalita, tsaka nyo papalagan. Kanino ba galing yung mga pinagsasabi ng mga yan? Di ba? Di kala Maria Ressa, kala Leni Robredo. Tapos ngayon, hinahayaan nyo lang si Pangulong Duterte nun. Iniisip nyo, kaya ni Duterte, kaya ni Duterte. O ngayon, nung wala na si Duterte, tsaka kayo nagkukumahog na kung ako sa inyo, ba't ka makikiusap kayo sa mga media na tulungan kayo? Tanggalin nyo yung media sa Senado. Kung hindi maganda yung mga pinagsasabi sa inyo. Di ba? Privilege na nga nila yan eh. Okay. Ang dami-dami ng mga akusasyon na yan. Tama yan. Ano ang motibo ni Pangulong Duterte? Para kay Percy Lapid. Alam nyo, sa ano po, no, sa mga totoong sumusuporta kay Percy Lapid, alam nyo po, dapat masaya kayo. Yun yung dapat na reaction. Huwag nyo pong gawing political. No? Hindi po ganun kataas na tao si Percy Lapid para pagplanuhan ng presidente ng Pilipinas. Huwag nyo pong gawing politika. Kung may balak po kayong magpolitika, wag po. Hindi po, tandaan po nyo, hindi kasiraan ni Pangulong, ang dami po sumira kay Pangulong Duterte, hindi po nila nasira. Ibig nyo sabihin, si Trillanes, si De Lima, sila Leni Robredo, 6 na taon, Kiko Pangilinan, Drilon, masikat si Percy Lapid kaysa sa mga tao na to, kay Gordon. Ang estilo po ni Pangulong Duterte, pag siniraan mo siya, at ganyang kakasikat, kala Leni, kala De Lima, kaya Franklin Drilon, kala Gordon, Kiko Pangilinan, doon kay Yorme, babanatan ka ni Pangulong Duterte. Hindi nga siya binanatan ni Pangulong Duterte. Ibig nyo sabihin. Hindi nga po, kumbaga sa radar, yung mga meron din pong, ang binabanatan lang po din ni Pangulong Duterte, hindi po yung lahat ng tao na bumira sa kanya. Yun din pong merong national prominence. Namimili lang po din ng babanatan si Pangulong Duterte.
Pero once na bumira ka, expected mo yan. Pag meron kang kilala ka naman sa buong Pilipinas, babanatan ka lang po ni Pangulong Duterte. Yun po yung style nila na ganyan din po ang minana ng kanyang anak. Banatan mo si Sara, bibirahin ka din. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. Maraming salamat.